Pag welding maintenance daw ba, need na may alam ka sa lahat ng welding? Sa tanong na yan, ang sagot ko ay hindi naman. Pero, malaking advantage kapag may alam o kahit may konting experience ka din sa ibang welding process, maliban doon sa pinaka-skilled mo talaga. Kasi, kadalasan, pag welding maintenance ka sa isang establishment o lalong-lalo na sa mga planta gaya dito sa pinagtatrabahuan ko ngayon, maraming iba't ibang klase ng hinangin dito na ginagamitan din ng iba't ibang welding process gaya ng SMAW, TIG, gas weld, at nitong PVC plastic welding na although kahit sabihin nating more on repair ang trabaho ng mga welding maintenance, sakop naman nito ang lahat ng repair sa buong planta or establishment. At alam naman natin na kapag sa mga ganitong lugar, marami na dyan ang mga iba't ibang klase ng tubo na nakakabit na kapag nasira ay obligado nating i-repair. Kaya malawak at matrabaho din ang pagiging maintenance. Minsan nga kahit hindi pa namin natatapos yung ginagawa namin ay may kasunod na agad. O kung hindi naman, kahit hindi pa namin natatapos ay ipinapalipat na muna ulit kami sa mga prioriting trabaho. At since mas marami ang mga baguhang kabakal ko dito sa page kaysa sa mga basher ko, isi-share ko lang ang konting experience ko sa inyo baka sakaling makatulong. Nung baguhan pa lang ako, ang talagang masasabi kong mas gamay ko ay ang GTAW or TIG welding kaysa sa SMAW. At dahil mahina ako doon, kaya pag bakante ako noon, madalas akong nanonood sa mga bitiranong welder na kasama ko sa work habang naghihinang sila. Kahit hindi ako nagtatanong sa kanila, pero inoobserbahan ko sila ng maigi. Tinatandaan ko ang mga galawan nila sa paghihinang, saka ko naman ina-apply kapag ako naman ang naghinang. Kaya doon ko naman na-improve ang hinang ko sa SMAW. Na kahit pa sabihing hindi pang kompetisyon ang hinang ko, pero pasado naman sa mata ng mga QC at inspector. Sa gas welding naman, walang direktang nagturo dyan sa akin. Aksidenteng nakita at napanood ko lang ang paraan nun noong nagpa-repair ng sasakyan ang kuya ko sa talyer na ang ginamit ng nag-repair ay gas weld at alambre ang ginawang filler o palaman niya. Kaya nung pinaghinang naman ako ng copper tube gamit ang gas weld, madali ko na lang itong natutunan at nagawa ng maayos ang trabaho. At ang panghuli ay nitong PVC welding nga. Wala din naman akong experience dito pero natuto ako sa kapapanood doon sa gumagawa ng PVC waterline sa gilid ng kalsada habang naghihintay naman ako ng jeep pauwi sa amin. At eto nga, hindi ko akalain na magagamit ko pala yun ngayon sa trabaho ko. Kaya para sa akin, mahalaga din na maging observant din tayo, lalo na kapag related naman ito sa trabaho natin. Ugaliin din nating magtanong sa mga mas nakakaalam kung kinakailangan, lalo na kung sa tingin natin ay willing namang magturo yung kasama natin sa trabaho. Or kung hindi naman, panoorin na lang natin ang kanilang ginagawa para mas lalo tayong matuto. At panghuli, huwag kayong gumaya sa mga ibang mga baguhan na natuto lang maghinang ay akala mo na kung sino silang magaling at mayayabang. Mas piliin pa rin nating maging humble para mas marami pang mga bitirano at totoong magagaling ang magtuturo at tutulong sa atin para maging mahusay pa tayo sa paghinang. So, yun lang mga kabakal. Just sharing lang naman. Thank you for watching. See you next time. Bye!